kinwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang umano'y selective prosecution sa investigasyon ng flood control corruption at iginiit na dapat ding papanagutin ang mga pangunahing opisyal na sangkot kabilang ang mga nasa administrasyon sa halip na anyay piling personalidad lamang. Samantala, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon sa flood control project sa sandaling formal na maorganisa ang Blue Ribbon Committee sa pagbubukas ng sesyon sa Senado sa July 27. Ayon kay Tulfo, magpapatupad din ang komite ng mga bagong panuntunan sa pagdinig at tututok sa mga bagong personalidad na maaaring maiugnay sa mga aligasyon ng anomalya. Isinusulong din niya ang Senate Bill No. 1360 o Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act upang magkaroon ng pangmatagalang plano sa infrastruktura at maiwasan ang umano'y politisasyon at pag-uulit ng mga irregularidad sa mga proyekto. Patuloy namang hinihintay ang susunod na hakbang ng Senado at ng iba pang kinauukulang ahensya kaugnay ng isinasagawang investigasyon. Nanawagan naman si Senator Risa Hontiveros na mas mahigpit na pagpapatupad ng batas sa solid waste management kasunod ng sunod-sunod na trahedya ng mga landfill at ng napaulat na pagtatambak ng basura sa ancestral land ng mga Aita sa Subic, Zambales. Sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, hiniling din niya na imbestigahan ang pananagutan ng mga kinauukulang ahensya at mga lokal na opisyal sa mga naturang insidente. Samantala, nagpahayag ng suporta ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga panukalang magpapalakas sa recycling, resource recovery, regulation sa plastic at electronic waste at mas mahigpit na pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, tinatayang 23.6 milyong metrikong toneladang solid waste ang nalilikha sa bansa kada taon habang mahigit kalahati lamang dito ang maayos na nakokolekta. Inaasahang magsisilbing batayan ng mga panukalang batas at rekomendasyon sa Senado ang mga naging talakayan upang mapalakas ang pamamahala sa basura at maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya. Sa iba pang balita, Department of Energy inanunsyo na magkakaroon na naman ng taas presyo sa produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa DOE, hindi natin kontrolado ang nagaganap sa ibang bansa, subalit mayroong ginagawa upang mabawasan ang matinding epekto nito sa atin. Sa kasalukuyan ay may sapat pa na supply sa ating bansa. Problema are the prices. Global prices are extremely driven, and we have been acting to ease the pressure on those who feel it the most. The government is continuing its fuel subsidy program for qualified jeepney and UV Express drivers and other eligible beneficiaries. Ang presyo po hindi po makontrol. Pwede nating bantayan na walang abuso. Pwede nating bantayan na wala pong nag-overpricing. Pwede nating bantayan na walang nag-hoarding. And we can enforce all these laws with all the help of the other government agencies, including DOE, para magbantay po ng presyo na ang dapat, kahit mahal man yan, pero kahit mahal, tamang presyo ang tina-charge. As of today, the 20th of July, 2026, a total of 2,734 gasoline stations nationwide are taking part. 503 in the National Capital Region, 502 in North Luzon, 673 in Southern Luzon, 484 in Visayas, and 550 in Mindanao. Ito po yung may discount po ang kada jeep
ng 10 piso sa kada litro na binibili. Every week po may 1,500 liters sila na allowed. So, pag naubos nila yung 1,500 within that week, mag-uumpisa na naman pagka next week, may paulit na naman na 10 pesos na discount po sa kada jeepney na nag-enroll pag nagpakarga sila sa mga gas stations na naka-enroll. Malaking tulong po ito, 10 pesos less per liter po ito. The full list is available on the official DOE Facebook page. And we are also coordinating closely with the oil companies to ensure that pricing at the pump stays fair and that every adjustment reflects genuine movements in the global market. Simula bukas ang presyo ng gasolina ay magkakaroon ng pagtaas na 3 pesos and 65 centavos. Sa diesel naman ay 10 pesos and 68 centavos at ang pinakamataas ay ang kerosene na may pagtaas na 11 pesos and 77 centavos. Ito na po ang mga maximum na increase na ipatutupad at hindi na maaari pang mas tumaas dito. Sa kabilang banda, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na sa kabila ng nakaambang pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng panibagong tensyon sa Middle East, nananatiling stable ang presyo ng mga basic necessities and prime commodities sa merkado. Wala rin umanong natatanggap ang DTI na apela mula sa mga manufacturer para sa taas singil, kung kaya't walang inaasahang taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Huling inaprubahan ng DTI ang taas presyo sa kandila at delatang sardinas noong Mayo, na sa kasalukuyan ay may suggested retail price na nasa 18 pesos hanggang 24.75 pesos, habang wala namang pagbabago sa mga presyo ng delatang karne, gatas, kape, bottled water, tinapay, instant noodles, condiments at sabon. Sa iba pang balita, hinikayat ng Philippine National Police o PNP ang mga motorcycle taxi rider na huwag mag-atubiling tumawag sa 911 emergency hotline sa unang senyales ng panganib. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sakaling makaramdam ng banta o di kaya'y may sumusunod o anumang kahina-hinalang pagkilos na mapapansin, agad tumawag sa 911 upang matugunan ng kapulisan bago pa lumala ang sitwasyon. Kasunod ito ng kamakailang mga insidente ng magkakahiwalay ng pananaksak sa Caloocan City at Cavite na ikinasawi ng 2 rider. Ayon kay Nartates, nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga ride-hailing platform upang matiyak ang seguridad sa mga kalsada. Ipinag-utos na rin ng hepe sa lahat ng police units ang paglulunsad ng kampanya ukol sa impormasyon sa tamang paggamit ng 911 hotline. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.